Hi! Ang content natin today ay super nakakapagod. Kahapon pa naman namin to ginawa, kaya lang ngayon ko lang siya na-upload kasi kahapon pagkatapos namin maglinis, nagpahinga lang ako ng konti. Tapos dumating na si Nanay Kakay para nga ayusin yung buhok ko. Eto nga, at naisipan namin ng kapatid ko na labahan yung mga carpet namin. Kasi syempre may mga dogs kami, hindi may iwasan minsan na iihian nila yung carpet. Bumili naman ako ng vacuum para doon, kaya lang minsan pag umalis kami, pagbalik may wiwi na. Alam naman natin na pag medyo matagal mong napabayaan yung wiwi ng dogs, mabilis siya bumaho. So pag ganyan yung wiwi na napabayaan ng medyo matagal, hindi na siya kayang dalahin ng vacuum. Kaya ang solusyon na talaga laba. Dalawa yung carpet na lalabhan namin. Yung isa para sa sala, yung isa naman, yung carpet ko para sa closet. Hindi naman yun naiihian ng mga dogs. Kaya lang simula nung binili ko siya hanggang ngayon hindi pa siya nalabahan. At dahil sinisipag pa kami, sabi ko dire-diretso na labahan na din natin yung isa. Medyo mahirap lang talaga at sobrang bibigat talaga ng mga carpet na to lalo pag basa na. Pero carry lang yun. So sobrang lalaki ng katawan namin na ito. Pag hindi kami pumayat ay ewan ko na lang talaga. Sabi ko nga sa kapatid ko, madali tayong papayat dito at parang ding exercise yung ginagawa natin. Tungga-tungga ng tubig, buhat-buhat ng kung ano-ano. Bago, nakamana pa kami kay mama na kapag gumawa, dire-diretso yung paggawa. Hindi titigil hanggat merong maduming nakikita or hanggat hindi pagod na pagod na pagod na pagod. At minsan kahit pagod na, pag madumi pa rin yung paligid, magpapahinga lang ng konti tapos diretso na naman trabaho ulit. Ang kagandahan lang doon syempre, kaya manang maituturing din yung mga babae na marunong gumawa ng mga gawaing bahay. Pet peeve ko kasi yung mga taong hindi marunong maglinis ng bahay. Yung tipong maaamoy mo na sa katawan nila yung amoy ng lugar na ginagalawan nila. Amoy kulob na labada o kaya maasim-asim charis. Pagkatapos namin maglaba, ito naman yung sunod kong ginawa. Nilinis ko yung fence ng mga dogs, tapos pinalabas ko sila isa-isa para makapaglaro. Yung ibang dogs, hindi sila nakakulong kasi mababait sila. Si Inara, hindi ko maintindihan. Pang-5 sentensya na ata niya to. Pero talaga namang napakakulit niya. Pagkalabas niya, mga 1 linggo lang siyang mabait, tapos makulit na naman. Si Bunso naman, mabait si Bunso. Kaya lang kapag inaway mo siya at nilabanan kanya, kawawa ka. Kasi grabe siya kumagat, naglalak yung panga niya. Si Hugo, medyo matanda na, so mainitin ang ulo niya. Pag masyadong makulit si Bunso at si Bronson, aawayin niya. Tapos papatulan siya ni Bunso, kakagatin siya ng todo. So ang solusyon ko muna ay sentensyahan si Bunso ng pagkakakulong ng 1 araw. Pero dahil medyo maedad na si Hugo, consideration na lang, no, pagsasabihan na lang muna natin siya. Nakakaawa rin kasi at si Hugo naman ay sobrang bait. Minsan tahimik lang siya sa isang gilid, patulog-tulog. Tapos babangon lang yan, iinom, kakain. Maya-maya nasa isang tabi na ulit nakahiga. Si Hugo ay parang literal na matatanda na ayaw nang naiistorbo, ayaw nang nakukulit. Dahil nga bata pa si Bronson at saka si Bunso. May mga kakulitan talagang tinataglay. Ang masakit nga doon kasi pag pinatulan sila ni Hugo, grabe naman silang dalawa kumagat. Talagang isinasabuhay nila ang pagiging magkapatid na nagmamahalan at pagtutulungan nila si Hugo. Ito namang si Inara war freak masyado. Kahit hindi siya inaaway, aawayin niya. Ang maganda lang sa mga aso ko na yan, kahit na may ugali sila sa isa't isa na hindi maganda, mabait sila sa mga tao sa bahay. Kita nyo si Bunso tahimik lang, sobrang mysterious ng aso na yan. Pero kasi, pagdating sa akin, sobrang lambing naman. Nakakatuwa nga at ang laki-laking aso, siya ang pinakamalaki sa lahat. Pero pag nagpalambing sa mama, grabe naman magpalambing. Problema lang talaga dyan, sobra siya kumagat. Pero maganda rin yung protection din namin yun. Pag kumagat kasi si Bunso, hanggat lumalaban ka, hindi kanya bibitawan. Pero pagdating sa pagiging masunurin sa akin, wala akong problema dyan. Pero sa akin lang siya ganyan, na sobrang bait niya, sobrang magpalambing. Sa ibang tao naman, naninimbang siya. Hindi kanya basta-basta kakagatin. Parang papakiramdaman ka muna niya, kikilatisin niya muna kung anong pagkatao meron ka. Kaya pag may ibang tao at nakikita ko na hindi maganda ang reaksyon ni Bunso, alam ko na agad na hindi maganda yung ugali ng tao na yun. Pero kapag si Bunso ay kalmado lang, ibig sabihin, it is safe for me to be around that person. Ito namang si Pochi, hindi talaga siya mabait. Sa akin lang talaga siya mabait. Kung matatandaan nyo, ang story nitong si Pochi, pina-adapt siya dahil nga sa sobrang aggressive niya. At marami na rin nag-attempt na ampunin siya. May mga shelter nang pumunta dun sa kanila para kunin siya. Pero walang nakakuha sa kanya. Dahil nga sa sobrang pagiging aggressive niya. Kaya nga nagulat kami kasi nung pumunta kami dun, hindi naman siya ganun ka-aggressive sa akin. Hindi siya nagpapakita ng aggressiveness sa akin. At saka maamo siya sa akin. Diba nga ang plano ko lang dapat nun, titingnan ko siya pero hindi ko pa siya kukunin kasi nga hindi ko pa kaya nun magdagdag ng aso. Sobrang dami kong aso. At that time, halos kakapaampon ko lang kay Mercedes at saka kay Ginger. Pero itong si Pochi kasi, siya na ang nagkusang sumakay sa kotse ko. Kaya wala na akong nagawa kasi siya na ang pumili sa akin para maging owner niya. At later
later on, nung naayos ko na siya, inopen ko rin siya for adoption. Pero dahil sobrang daming nangyari pagkatapos nun, hindi nga natuloy. Hanggang sa nakauwi na kami dito sa probinsya, ang ending, sinama ko na lang siya dito. At hanggang ngayon, matapang pa rin siya ng Chow Chow. Tingnan nyo, lagi siyang ready umatak. Pero pag na-realize niyang ako yun, mabait siya sa akin talaga. Never niya pa ako sinaktan. Although may mga amba, pero pag na-realize niyang ako pala yun, nagbabago yung mood niya. At isa din yun sa mga naging factor, kaya nagdalawang isip ako nung pinapaampon ko na siya. Kasi ako lang yung tao na gusto niya. Natatakot ako na baka pag hindi siya nagustuhan ng iba or nakakagat siya, baka pabayaan na naman siya. At ang pinakamasakit, baka saktan pa. Kaya hindi ko na siya iniwan kasi ang iniisip ko malayo na ako. Pag may nangyari sa kanya, hindi ko siya agad-agad mapupuntahan para i-rescue.